mo sa katabi mo, you are blessed because you are here tonight. So question, how many of you believe na mahal ka ng Panginoon? Say amen. Ipaparamdam niya sa'yo sa gabing ito kung gaano kanya kamahal. Okay? Now, if I will tell you something, actually sa pagpasok pa lang dito this evening, ito po yung sabi ng Bible. Tingnan niyo po yung sabi ng Bible. Tingnan niyo po yung sabi, ha? Tingnan niyo po. Ayan. Ayan, no? Ayan. Ano yung sabi? Pakibasa nga. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Kita nyo? Pagpasok mo pa lang dito, blessed ka na. May Eden na yan. Past tense na. Tama? Lalo na paglabas mo mamaya. Actually, hindi lang tonight. Every night, when we come out of this place, we are so blessed. Tama? Pero tonight, there is something special because gusto ko makita ninyo at maunawaan ninyo kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa ating lahat. Magkakaroon tayo ng realization tonight, no? Alam niyo po mga anak, si Moises po ang unang-unang nagkaroon ng tablet sa Bible, tama? Amen? Alam niyo ba na may tablet na nung araw? Si Moises ang unang binigyan. In fact, binato niya nga lang yung tablet eh. Tama ba? Doon po nakasulat yung 10 Commandments. 10 utos ng Panginoon, doon po nakasulat. At yung 10 Commandments na yun, alam natin na dito sa New Testament ng Biblia, ginawa niya na lang 2. So, basahin muna natin yung commandment. Sige po, pakibasa anak, pakibasa. Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. Okay, so Jesus is the one speaking here. Si Jesus mismo nagsasalita. Ano po? Ito yung greatest commandment. Tandaan nyo po, meron lang 2 greatest na nakasulat dito. Greatest commandment at saka po greatest commission. Sabi nyo nga, greatest commandment, greatest commission. At dito sa church na to, ang greatest commandment, yun po ang ating mission, yung ating purpose. Tama? At ang greatest commission, yun po yung ating ginagawa dito. Yun yung ating goal. Yung 2 greatest na yan, yan yung ginagawa ng simbahang ito. For the information of everyone. Tama? At ang sabi po ni Lord John, think about it. When you say, love the Lord your God with all. Sabi nyo nga all your heart. Ang sabi dyan, tama? With all your mind, with all your soul. Ang sabi dyan. Ang nagsasalita rito ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, mahalin mo raw ang Diyos mo ng buong-buong puso, buong-buong kaluluwa, at buong-buo ng kaisip. At yan yung first commandment. Tama? And the second is, ano sabi? Love your neighbor as yourself. So dito po, sa 10 Commandments sa Old Testament, dito sa New Testament, ginawa niya na lang 2. Kasi po, pag minahal mo ang iyong Diyos with all your heart, mind, and soul, at minahal mo yung kapwa mo, na para nagmamahal ka sa sarili mo, yung 10 Commandments po na nakasulat sa tablet ni Moises, nagawa mo na lahat. Amen. Amen. Nandiyan ba tayo? Nagawa mo na lahat yung 10 yon. Kasi kung yung 10 yon gagawin mo, isa-isay natin, wala pong makakagawa nun. Kaya po ang ginawa ni Jesus sa New Testament, sinimplified niya na lang. Amen? Now, para po sa mga new attendees natin, sa mga first-timer namin na nandito ngayon, ang goal ko po this evening is maramdaman ninyo lahat na kaya ka pumupunta sa church because you love God. Amen? Amen? Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Mga first-timer, naririnig ko mga first-timer na nandito. Kaya ka nagsisimba kasi mahal mo ang Diyos. Hindi ka nagsisimba kasi may kailangan ka. Ganyan ako noon. Amen? At lahat tayo. Hindi lang ako. Lahat tayo. Pag naghahanap ka ng trabaho, may sakit ka, may kailangan ka sa Diyos, magsisimba ka. Pag wala kang kailangan, hindi ka magpapakita sa church. Amen? So ngayon, gusto kong buksan mo yung kaisipan mo na kaya ka nag-e-effort magsimba kasi mahal mo ang Diyos. Tama? Mahal mo siya. Kaya ka pumupunta sa church kasi mahal mo ang Diyos. Parang girlfriend mo na nagpapasundo sa airport sa Dubai, pupunta ka kahit galing ka na Abu Dhabi kasi mahal mo siya. Ganon ang feeling.
Hindi mo pwede sabihin sa girlfriend mo na mag-taxi ka na lang, mag-bus ka na lang, hintayin kita rito. Gagawin mo ba yon? Kung asawa mo yon, divorce na kayo. For sure. So, ganun ang sinasabi ng Panginoon, with all your mind, heart, and soul. Tama? And love your neighbor as yourself. Gusto mo bang sinasaktan mo yung sarili mo? Siyempre, hindi. So, wag mo raw saktan yung kapwa mo. Wag mong gawan ng masama yung kapwa mo kasi ayaw mong gawin yun sa'yo. Amen. Nasusundan niyo po ako. Amen? Now, yan po yung ginagawa natin sa church. Mabigyan natin ng reason para magawa natin yung first commandment sa simbahang ito. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, sa gabing ito, I declare, mga anak, I declare, na paglabas nyo, kung kayo man is talagang hihipuin ni Lord, and I pray na hipuin ka, lalo na mga first-timer, mag-iiba na ang perspective mo, ba't ka nagsisimba? Amen? Mag-iiba ang perspective mo. Tingnan niyo po yung most famous verse in the Bible. Yung unang-unang verse na memorize natin. Pakibasa nga, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Oh! Nak, bakit ganon? Nagwawala na naman. Oh, yeah. Sige. Sige, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Believes in him shall not perish but have eternal life. That's the first Bible verse na na-memorize ko. And I believe ganyan din kayo. Ito po, yan yung Bible verse na unang-una nating na-memorize. Lahat tayo. Amen? Church, tandaan niyo po palagi mga anak, the entire gospel comes to a focus in this verse. Nandito sa verse na to. Tandaan niyo po that God's love is not static. Hindi po self-centered ang pagmamahal ng Diyos. It reaches the heart of people and draw others in. Kapag naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, lumalalim ka, nagbabago yung perspective mo, at nakaka-invite ka ng ibang tao. That's the reason bakit tayo may mga first-timer, kasi na-invite sila ng mga tao na nakaramdam na ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Kaya kung first-timer ka ngayon, pasalamatan mo yung nag-invite sa'yo. Because dinala ka niya rito, hindi sa bar. Na merong unlimited drinks. Amen? 80 dirhams lang, dalawang balde na ng unlimited drinks. Wow! Di ka doon dinala, dito ka dinala. Kasi naramdaman niya na meron siyang matinding pagmamahal sa Diyos at gusto niyang maramdaman mo rin yun. Amen? And this is the basis of all true relationship. True love relationship. Ito pong verse na to. And bakit ko po nasabi yun? Because when you love someone dearly, you are willing to give freely to the point of self-sacrifice. Ulitin ko ulit. If you are willing to give freely to the point of self-sacrifice, kasi mahal mo yung tao. Tama po ba? Ganyan po ang ginawa ng Diyos Ama sa ating lahat. Dahil mahal niya tayo, ibinigay niya yung nag-iisa niyang anak. And Jesus, through His life, paid the price in exchange of our sins. Lahat po ng kasalanan natin, binayaran ng Panginoon. He accepted our punishment on that cross more than 2,000 years ago. Amen? 35 years ako doon sa old faith, hindi ko alam yan. Tama? Dahil lang naririnig ko roon, pupunta ako sa langit kasi sa pamagitan ng 7 sacraments. Saan nakasulat yon? Wala naman dito sinabi yon. Wala naman nakasulat dito. Kaya ako pupunta ng langit one day because of what Jesus did. At tinanggap mo yon sa buhay na to. Naniwala ka. Kaya pag namatay ka, destination mo, langit. Sabi po ng Bible, hindi ko na sinulit dito. Sabi, but God demonstrated His own love toward us. Romans 5:8, in that while we were still sinners, Christ died for us. In advance, ginawa na ni Lord na mamatay sa cross for you and me. Hindi niya na hinintay na makilala mo siya. Hindi niya hinintay na maka-first-timer ka sa church, tanggapin mo siya bago siya namatay. Hindi. In advance, ginawa niya na yon. Kaya ang mga taong hindi tatanggap sa ginawa niya, siya nagbayad ng sins mo, dahil ka pupunta. Amen. Naririnig niyo po ba ako? Now, hindi mo lang nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos basta-basta. Di ba? Hindi mo lang mararamdaman yon kung hindi ka magbabasa nito.
kung hindi ka pupunta sa isang gawain na kagaya nito na itinuturo to, hindi mo malalaman ang katotohanan. Maraming tao kilala si Lord. Kilala ko si Jesus. Pero hindi nila pinaniniwalaan at pinananampalatahan yung ginawa niya. Amen? Kahit na mga tiga rito, kilala nila si Jesus. Pero ang tingin nila sa Kanya is tao lang, propeta lang. Tayo, Diyos ang tingin natin sa Kanya. Kayong ating Diyos sa tagapagligtas. Come on, give Jesus a big, big clap offering. Come on. Now, my question to you right now, do you know what Jesus did on the cross before He crucified on the cross? Alam niyo po ba lahat ng ginawa niya? So, ang ating pong pag-aaralan tonight is the wonderful God and His unique love for us. Sabi mo nga sa katabi mo yan, wonderful God and His unique love for you. Sabi mo. At gusto kong ituro to uli. Alam niyo kung bakit? Kasi po may encounter tayo bukas ng gabi. At napaka-importante nito sa mga mag-encounter. Ito na yung patikim. Ito po. He has a unique kind of love for you and me. Pag sinabing unique, kakaiba. Kakaibang pagmamahal. Hindi ka pa makakaramdam ng ganitong pagmamahal. Siya lang ang nagbigay nito. Amen po ba? Or sometimes, mahirap pong mahalin ng Diyos, lalo na kung di mo siya kilala. Paano mo mamahalin ng Diyos na hindi mo kilala? Kaya nga, magsimba ka man o hindi, wala namang problema eh. Kasi nga, hindi mo siya kilala, wala kang pagmamahal. Pero when we open the book, when we read the book and we have seen how much He loved us, natuto tayong mahalin siya pabalik. Amen? So sa gabing ito, I pray na matutunan natin siya mahalin kung di pa siya ganun kamahal. Tama? So, parang tao lang. Paano mo mamahalin ng isang tao na hindi mo pa masyadong kakilala? Ayaw, hindi ako niniwala sa love at first sight. Sino nang na-love at first sight dito? Mahal mo na talaga? Noon lang kayo nagbangga sa bus? Napakalaking kalokohan noon. Amen? So, kagayan din ng Diyos. Paano mo mamahalin ng isang Diyos na hindi mo pa lubos na nakikilala? Tama? So, sa gabing ito, magpapakilala siya sa ating lahat. Kung anong sakripisyo yung ginawa niya para sa akin. Sabi po ni Andrew Murray. Sino nakakilala kay Andrew Murray? Wow, lahat kayo kilala nyo ha. Praise God, no? Yung nga, Andrew Murray. O yan. Kaya kilala nyo siya talaga ha. Ano yung sabi niya? Ito yung sabi niya, oh. I cannot possibly love or serve God if I do not know whether He loves and acknowledges me as His child. Paano mo nga ba mamahalin sa Diyos na hindi mo naman alam kung mahal ka nga niya talaga? Kung talaga bang ina-acknowledge niya na anak ka niya? Paano mo ka magsisilbi sa isang Diyos ng buong puso at kaluluwa at isipan, sabi kanina, hindi mo naman talaga siya kilala. So, kailangan talaga nating malaman at mapatunayan kung sino siya. Now, I have a question. Have you noticed that our life here on earth, most especially here in URE, are just recycling every day? Isipin niyo po, kung nagtatrabaho ka, bukas may pasok. Pag uwi mo ngayon, matutulog ka, tama? O yung iba dyan kakain pa kasi gutom, tama? Pag tulog mo, bukas gigising ka, tama? Tandaan nyo, every gising is a blessing. Natural lang na matulog ka, pero magising ka sa umaga, blessing yon. Tama? Ngayon, pag ikaw nagising bukas, lalo na kapag kayo nasa isang flat na sharing, kanya-kanyang galawan na yan. Ligo, nakapila sa liguan, tama? Kung nagtitimpla ng kape, kanya-kanyang timpla, tama? Tapos sabay-sabay kayong bababa pa sa lift, sa elevator, kung sabay ang pasok nyo, kanya-kanyang pasok na yan. Pagdating sa hapon, uuwi, kita-kita na naman, kakain, tutulog, tama? Kinabukasan, ganun ang buhay namin, natin. Tama po ba? Recycling lang tayo every day. Ganun lang ang buhay natin. Now, ang gusto ko po sabihin sa inyo, when you wake up in the morning, dapat nagpapasalamat ka na kay Lord kasi ginising. Tandaan mo, maraming tao hindi nagigising. Amen? Huwag mo sabihin, ligtas ka kasi tulog ka naman. Ang dami kayo hindi nagising. And then, maaaring may problema ka ngayon, tama? Maaaring may problema ka, may pinagdadaanan ka ngayon, o katatapos mo lang ng problema the other day. Kasasagot lang ng problema mo. Na-renew na yung visa mo, gumaling na yung anak mo, gumaling na yung nanay mo, na-promote ka na, tama? Ibinigay na yung sweldo mo na delay ng 3 buwan, tama po ba? O pwede namang naghihintay ka ng another problem to come. Tandaan nyo mga anak, ang problema habang buhay ka, darating yan. Hindi mo may iwasan yan. And this is the reality of life. Amen? Sino rito nakakaranas ng problema?
Sino yung hindi nakakaranas ng problema? Mabuti naman, wala nagtaas. Kala ko meron magtataas eh. Tama? Lahat tayo dumadanas ng problema. Tingnan mo yung katabi mo, maraming problema yan, hindi lang halata. Kasi may Diyos yan eh. Tama? Amen? May Diyos yan, kaya hindi halata. Sa mga first timer namin na naandito, napakasarap na mahal mo ang Diyos, mahal ka niya. Pag may dumating na problema, alam mong nasa Diyos ka na. Ang mahirap, kapag reliyon ang hawak mo, pag may problema ka, saan ka pala lalapit? Sa Diyos. Tama? Kapag dumating ang problema, saan ka palang tatawag? Yun ang reliyon. Dito meron tayong relasyon. Datnang ka mo ng problema, wala ka mong problema, nasa church ka. Amen? Dahil mo sa katabi mo, amen? Diba? Totoo yan. May problema ka man o wala, nasa simbahan tayo lahat. Tama? Now, before we accepted the Lord and became born again, marami tayong insecurity sa buhay. Marami. Sad to say, sometimes, believer ka na nga, tagal mo ng born again, ganun ka pa rin. Ang dami pa rin nating tinatawag na insecurities. Minsan nga, naipopost mo pa sa Facebook. Alam niyo po, listen to me carefully, look at me. Kapag nakakaramdam ko ng insecurities, face the book, hindi Facebook. Face the book, hindi Facebook. Yung iba doon pa nilalagay yung mga problema nila. Akala naman nila makakatulong yung Facebook sa kanila. Amen? Hindi makakatulong yun. Chinichismis mo lang yung buhay mo sa libo-libo mong o mayroon ka libo-libong follower. Amen? Amen. Meron dyan, umaga-umaga nakalagay, so sad. Pag ikaw ang sa leader, patatawag kita. Bakit so sad na sinasabi nung... Amen? Now, tandaan nyo palagi, maybe you are feeling insecure. Why? Because of what? Bakit ka nakaka-feel pa ng insecurities? Kasi po, meron tayong different situation in life, tama? Meron tayong financial problem, merong may sakit sa pamilya, merong nawalan ng trabaho, merong family issues, relationship problem, mga unsettled arguments, tama? Etc. Doon po nagkakaroon ng tinatawag na feeling insecure. Kasi lahat ng insecurities doon ang gagaling. Amen po ba? Amen po ba? Now, kasi po lahat ng insecurities talagang doon ang galing. Now, tandaan nyo po, tandaan nyo mabuti there are some ways to tackle insecurities. Number one is to realize who our God is. Hanggat hindi mo nare-realize kung sino ang Diyos sa sinasamba mo, talagang makakaramdam ka ng insecurities. Number two, to realize the greatness of God. Kung alam mo lang kung gaano ka-great ang God sa buhay mo, dapat hindi ka tumatanggap ng insecurities. Number three, to realize how much He loves you. Sabi mo sa katabi mo, alam ba na mahal ka ng Diyos? Sabihin mo, yugyugin mo yung balikat, baka hindi niya alam. Ang dami mong insecurities, mahal na mahal ka ng Creator ng heaven and earth. Ang problema, hindi mo kasi siya minamahal, kaya hindi mo maramdaman. Amen? Number 4. Ano yung sabi ng number 4? To realize who really you are. Ay po ng John 1:12, but as many as believe Him, to them He gave the right to become children of God. Anak ka ng Diyos. Kaya pag kinakamusta ka, ito nga hirap na hirap hindi ka anak ng Diyos. Dapat pag kinakamusta, kamusta na kapatid? Ito, payaman ng payaman, wala nang paglagyan Grabe, anak ka ng hari ng lahat ng hari, pahirap ka ng pahirap. Whatever comes out from your mouth, that you are. From the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya kahit na wala kang pera, sabihin mo, payaman ka ng payaman. What you say is what you get, tama? Anak ka ng Diyos, tanda mo palagi. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen? Huwag mo kalilimutan yan. And number 5, and to realize if this great God really cares for us. Amen? That is some ways to tackle insecurities. Picturean nyo yan, lagay nyo sa cellphone nyo, ilagay nyo sa mga Instagram nyo yan para hindi mawala. So what are the things that we need to know? Alam yung mga bagay na yon? We should realize
that somebody out there is able to help you. Merong isang Diyos na kaya kang tulungan. Kaya kapag may problema, kay Lord ang tawag, hindi sa 5-6. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bulungan mo lang, sabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Sabi mo, Amen. So ano pa yung bagay na kailangan malaman mo? That there is somebody out there is ready to assist you anytime. Meron pong isang Diyos na kaya kang tulungan anytime. Ang problema lang ito. Kung ako ang Diyos, lalapit ka lang sa akin. Pag may kailangan ka, magdadalawang isip pa ako kung bibigyan kita o hindi. Pero kung alam kong mahal na mahal mo ko, alam kong inuuna mo ko, alam kong nagsaserve ka sa akin, well, lahat ng gusto mo, in my perfect time and will, ibibigay ko sa'yo. Tama? Yun ang Diyos. Yan ang principle ng Diyos. Kaya nga sabi ng John 15:16, sabi, you did not choose me, I chose you and appointed you to bear fruit. Fruit that the everlasting fruit. So that whatever you ask in my name, the Father will give. Kita mo, whatever you ask. Ano yung gusto mo? Boyfriend, girlfriend, meron. Oh, lalakas ng mga yun, no? Ang kilala mo yung mga single hanggang ngayon, no? Number 3, ano yung sinabi number 3? We should realize that there was somebody out there who really loved us so much. And number 4, someone who never left us and forsake us. Hindi ka iniwan ng Diyos kahit minsan. Ikaw lang ang nangiiwan. Hindi ko makakalimutan yung sabi ni Pastora Grace one day. Sabi niya, kahit na milya-milya mong talikuran ng Diyos, pagharap mo sa Kanya, naandyan lang siya. Kasi hindi ka naman iniiwan ikaw lang ang lumalayo. Tama? Ikaw lang ang lumalayo, pero ang Diyos kasama mo palagi. Kita mo yung mga kaibigan mo, katrabaho mo, makakilala mo, namatay ng pandemic, ikaw buhay na buhay pa. Amen? Amen po ba? Now, maaaring iba sa inyo may sinasabi at the back of your minds. Maaaring may tinatanong ka. No, Tyreb, baka naman yung sinasabi mo, sabi rito, everything you have said is just a word of encouragement and talk is very cheap. Parang siguro sinasabi ng iba, si Pastor na-encourage lang. Mga sinasabi niya, encouragement lang yan. Maaaring kayo magtanong ng ganon. But ang tanong ko, how do I really know if this God really loves me and cares for me? Paano mo malalaman yan? Amen? So sa gabing to, handa na ba kayo malaman? Handa na kayo? Sige. Pikit nyo yung mata nyo, lahat kayo pikit. Pikit ang mata, lahat. Walang didilat ang dumilat, pagpapalain ni Lord. Okay. Habang nakapikit ka, practicein natin. Imagine mo, nakasakay ka sa aeroplano. Lahat naman tayo nakasakay na ng aeroplano, tama? So imagine mo yan. Tapos yung first time ka nakasakay, yung pagkatapos yung tinotaw na yung aeroplano, yung gumagalaw na unti-unti, tapos yung unti-unti nang bumibilis yung takbo, yung paangat na siya. Yun yung mga part na sasakay ka ng aeroplano na medyo kinakabahan tayo lahat, tama? Imagine mo yun, yung part na yun. Imagine mo right now. Okay po, imagine nyo lang. Na-imagine nyo ba? Sino yung mga naka-imagine? Taas ang kamay. Sige, dilat na kayo. Taas ang kamay. Yung hindi pa naka-imagine, sige, hintayin namin kayo. Sino naka-imagine? Taas ang kamay. Yan. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Ready ka na. Yan. So, imagination tayo ngayon. I want you to practice your imagination right now. Okay? Are you ready? Nung pinanganak ka, all of us, at the time of our conception, not bigger than the size of a pinhead. Lahat tayo pinanganak kasi liit lang tayo ng ulo ng karayom. 4 weeks into conception, 4 na linggo sa conception, sa tiyan ng nanay mo, yan ang itsura mo. Imagine mo lahat na makikita mo sa screen. I want you to imagine everything. Nung ipinanganak ka, tanda mo, wala ka pang relo, wala ka cellphone, wala ka kahit ano. Tama? Then, 8 weeks, sa tiyan ng nanay mo, ayan na itsura mo. Ayan na. Amen? 8 weeks ka. Now, 14 weeks, ayan na itsura mo.
May ilong ka na, may mata ka na, may kamay ka na, halos kumpleto ka na, tama? Lahat tayo yan, hindi lang ikaw. Amen? Sino rito galing sa unggoy? Naman, no? O, sige. So, 24 weeks into conception, ayang ka na. Grabe, tangos ng ilong mo, no? Tingnan mo yung katabi mo, ganyan ba ilong niya? Amen? Tapos, around 40 weeks, lumabas ka na sa sinapupunan ng iyong ina. Ayan, 40 weeks. Ayan ka na. Tingnan mo yung itsura ng bata. Ganyan ka rin noon eh. Wala ka namang cellphone, wala ka namang ginto, may wala kang damit. Tama? Alam mo ba na lahat na meron ka galing sa Diyos, by the way? Kahit yung buhay mo. Dapat mo ma-realize yun. Kaya nga dapat, kanina nagsalita rito, si Sister Nan, sabi niya, everything that we have come from God. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. At ang sabi ng Bible, aalis tayong lahat sa mundong to nang nakahubad din. Ay hindi, may suot ka palang barong. Yun lang. Wala kang dala kahit ano. Yan ang katotohanan. Wala kang kayang ipagmalaki sa Diyos, mga anak. Now, ayan ka. Lumabas ka na. Ipinanganak na tayong lahat. Okay, pakibasa mo yan, Psalms 139. Please. Tundan nyo, please. For making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous, and how well I know it. You watched me as I was being formed in utter seclusion, as I woven together in the dark of the womb. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Wow. Every moment was laid out before a single day has passed. How precious are your thoughts about me, O God. They are innumerable. I can't count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake in the morning, you are still with me. Amen. Nakita yung sabi rito, you watch me as I was being formed in utter seclusion. Grabe, no? As I woven together in the dark of the womb, andun sa tiyan ng nanay mo, you saw me before I was born. Wow! Wow! Bago ka ipinanganak, kilala ka na ng Diyos. Alam mo ba yon? Kilala ka na niya. Alam niya na kung sino ka. At ang sabi diyan, every day of my life was recorded in your book. Every day ng buhay mo recorded sa book. Amen? At kahit na hindi mo pinapansin ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, when you were not even aware of yourself, this is how God cared for you. Hindi mo lang alam yan. Maraming beses ka nang tumuob ang tricycle, ang motor, hanggang ngayon buhay ka pa. Amen? Maraming beses ka na dapat na aksidente, hanggang ngayon buhay ka pa. Tama? Sino magpapatunay sa inyo na kung di natin nakilala ang Panginoon, hindi mo alam kung nasaan ka na ngayon? Ako, ang buhay ko, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung di ko nakilala si Lord. Grabe. Tama? Amen po ba? Hindi natin alam kung nasaan tayo ngayon. Laman ka ng bar, laging inuman, ang mga kasama mo, ang gugulong kasama, lagi kang kasama roon. Tumahimik ang buhay natin nung kinakilala natin si Lord. Kaya yung mga first-timer namin dito, tuwan-tuwa ang Diyos kasi sabi ni Lord, ay sa wakas, pinagbigyan din ako ng anak ko. Tagal na kitang ini-invite, anak, ngayon ka lang nagpalo. Man, kami 8 months bago kami sumama sa church. Nagsisi pa ako noon, nung nakilala ko na si Lord. Sabi ko, bakit inabot pa ng 8 months? Nakilala ko ng Diyos, tama? Yan ang Diyos, mahal na mahal ka niya. At tingnan nyo, 8 billion people on planet Earth, you are unique. There is no quite like you. Tingnan nyo yung kamay ko. Magtamay tayo, ang liit lang yan, 8 bilyong tao. Meron ka bang kamuka? Na tamark? Hindi ka nag-isip? That you are very special to God. Grabe, ang liit lang nito. Di maaari, dito lang sa room na to, sa liit na to, sigurado may magkakaparehas eh. Pero dahil kinrate ka ng Diyos, grabe, 8 bilyong tao, walang katulad yan. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kang katulad. Magtagtamay ka, ikaw lang yon. You're so unique. Amen?
Now, punta tayo sa Word of God. Ito yung sabi ng Word of God. Sige po, pakibasa yung Hebrew na. That can be hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. And it is to Him that we must all give an account of ourselves. Kita nyo? Dapat talaga binibigay natin ang account of ourselves sa Kanya. Why? Because He knows your thoughts. Ang demonyo, hindi niya alam ang thoughts mo. Hindi niya alam ang iniisip mo. Pero ang Diyos, iniisip mo pa lang, alam niya na. Well, hindi ako nagsasabi niyan. Ang Biblia ang hindi natin binabasa. Tama? Tingnan nyo, He knows the number of your head. Ang nanay mo kaya, ang tatay mo kaya, na naglabas sa'yo rito ang nanay mo, alam niya kaya ang bilang ng buhok mo? Ngayon, kung kalbo ka, sigurado alam ko yung bilang. Oh, ito yung sabi po ng verse. Matthew. Matthew tayo. Basa yung Matthew na. Sparrows, yet not one sparrow falls to the ground without your Father's consent. As for you, even the hairs of your head have all been counted. Amen! Kita nyo? Kahit daw ang sparrow, ang kalapate, hindi raw babaksak yan kung hindi gugustuhin ng Diyos. Ang buhok mo raw, alam ni Lord kung gaano karami yan. Ngayon, pwede kang maniwala o hindi, pero ako naniniwala. Walang imposible sa Diyos. Amen? Ilang beses ka nang umiyak dahil sa dami ng problema ang pinagdaanan mo. Alam mo ba lahat yan ay sinasalok ni Lord? Lahat yan iniipon ni Lord? O, kita mo, pakibasa na. Record of my days of wandering, you have stored my tears into your bottle and you counted each of them. Amen. Alam ng Lord ang lahat ng sakit na pinagdadaanan mo. Alam niya lahat yan. Bawat iyak mo, alam niya lahat. Bawat sakit na nararamdaman mo, alam ng Panginoon lahat yan. In fact, namatay nga siya para sa iyo eh. Amen? Alam niyo ba yon? Alam ni Lord ang lahat ng pangailangan mo. Ito yung sabi ng Biblia. Sige po, pakibasa natin para makita natin. When you pray, don't tremble like heathens who think they'll be heard if they talk a lot. Don't be like them. Your Father knows what you need before you ask Him. Ano sinasabi rito? Kapag daw tayo nag-pray, wag na yung masyadong mahaba na tad-tad ng Bible verse. Galing lang sa puso. Panginoon, bigyan mo po kami ng makakain araw-araw. Hindi pwede isang buwan, araw-araw lang. Kasi pag binigay isang buwan, hindi ka na magpe-pray. Kasi meron ka ng araw-araw eh. Araw-araw lang ibibigay ni Lord. Tama? Alam niya lahat ng desires mo. Alam niya lahat ng pangailangan mo. Kaya nga pag nagpe-pray ka, ipag-pray mo yung mga leader mo, ipag-pray mo mga kamag-anak mo, pamilya mo, yung mga kaibigan mo, ipag-pray mo lahat yung sayo. Kahit wag mo na ipag-pray, alam na ni Lord yon. Amen? Ay pag-pray mo yung pangailangan ng iba. Amen? Sa dami nyo, ang dami namin pinagpe-pray ni Pastora Grace sa inyo. Pinakahuli yung sarili namin. Amen? Alam niyo ba yun? Alam ni Lord ang pangailangan mo. Tama? Amen? Ano pa sabi? Nag-aalala siya lagi sa'yo. Sige nga. Anxiety over to God because He cares for you. Cares for you. Amen? Iniwan ka ng boyfriend mo, iyak ka ng iyak. Tapos papatugtog ka mo ng love song, I can't live, living is without you. Ang Diyos, mahal na mahal ka, hindi ka iiwan. Ang Diyos ang mahalin mo. Kaya kung may boyfriend ka, girlfriend ka, siguro di mong mahal niya rin ang Diyos. Para parehas kayo nagmamahal. Amen po ba? So, ang tanong, Pastor, kung talagang totoo yung mga sinasabi mong yan, to what extent that God cares for me? Ayan, no? Ano sabi ng Romans 8:32? Sige nga, pakibasa nga. Sabay-sabay tayo this time. He who did not spare. 1, 2, 3, go! He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him richly give us all? Oh, ito simple lang. Naghahanap ka ng trabaho, hindi dumarating trabaho mo, yung anak niya nga ibinigay sa'yo. Ano pa raw yung hindi niya kayang ibigay sa'yo? Ang kailangan niya lang ito. Amen? Ipakita mo kay Lord na priority mo siya sa buhay mo.
Amen? Huwag yung pupunta ka lang sa church kasi may kailangan ka. Ang masakit, pag nakuha na yung kailangan, hindi mo na mahagilap. Tama? Ang dami namin experience sa ganyan. Nagkakamali sila. Pumunta rito, nakakita ng work, di nagpakita. Akala niya, yun lang yun. Hindi niya alam, number 1 pa lang yun. Ang dami pa kasunod dun eh. Palis na agad. Amen? Sa una pa nga, naramdaman mo na, sumagot na, iniwan mo pa. Amen po ba? Mahal ka ng Diyos. Alam na alam niya yung nangyayari sa'yo. In fact, buhay niya, ibinigay niya para sa'yo. Tama? So mga anak, what we will gonna do right now, at this very moment, is very special. Meron tayong presentation na titignan, kaya ako yung pinaupo dyan. Kasi pag nabasa mo lang at nakita mo lang na ganyan, parang wala pa rin effect. Na iba. Tama? Parang hindi mo pa rin nare-realize. Pero po, if someone realize at na-explain na sa'yo, may presentation pa na makikita mo ngayon, the next slides na makikita mo, I claim to the Lord na tonight, bago ko umuwi, is maramdaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen? Kanina nag-practice na tayo ng imagination. Now, are you ready? How many of you are excited? Say amen. Now, what you can see here. Meron ng pangalan, di pa rin masabi kung ano yung nakikita. I want you to focus right now. Yan ang earth at yan ang moon. Kung titingnan nyo silang dalawa, parang napakalapit lang sila. Pero would you believe na ang distance nila, pakitake note, tatanungin ko kayo isa mamaya kung ilang distance sila, 384,400 kilometer. I want you to remember this. 384,400 kilometer ang layo nila. So kung mahihirapan kang isipin kung gaano kalayo yan, para ka lang pumunta ng Dubai, bumalik ka ng Dubai, bumalik ka uli. Nakuha niyan? Kasi 384,400 kilometer. Amen? Para nagpabalik-balik ka lang sa Dubai. Ang maraming beses galing ka rito. Ganun po kalayo. Take note niyan. Pero alam niyo po ba na ang mankind, ang tao, is always fascinated to travel around the world. Lalo na yung mayayaman, wala silang gusto kundi mag-travel lang around the world. Alam niyo po, nagtatrabaho pa ako sa Zayed University. Yung mga professor doon, mga Canadian, American, European, kaya sila nandun sa Zayed University kasi kokontrata lang sila ng 2 taon. Gusto lang makita ang UAE. Maggagala-gala. After nung contract, lipat naman sa Japan, lipat naman kung saan-saan. Ang mga CB noon, mga professor yung ganyan kakakapal. Kahit saan sila university magpunta. So ang gusto lang nila, ikutin ng buong mundo. Ganun yung maraming tao. Amen? Mga may kakayanan, ang gusto nila mag-ikot sa buong mundo. So people are always fascinated to go to other world. Amen? Tayo nga nasa Pilipinas na tayo Di pa nga natin naikot yung iba. Ang pinakamalapit lang natin napuntahan, Mang-Inasal. Amen. Tama? Kung saan lang may SM, yun, doon ka lang. Pero yung ibang lugar, hindi pa natin napupuntahan. Sarili natin bansa, tayo mga turista. Amen? Mabuti pa yung mga ibang turista, nakaikot na sa bansa natin. Tama po ba? Now, ang mga famous scientists po around the world are working very hard. Hindi nyo alam. Bakit? Para mapuntahan nila iba-ibang planeta. At meron po nakarating sa ibang planeta. Medyo po ba yan? May nakarating. Sino makakahula niyan? Pinoy Henyo. Sino? Neil Armstrong. So si Neil Armstrong po ang unang-unang tao na nakarating sa planeta. Sa ibang planet, no po? No? Siya po ay nakatungtong sa moon, sa surface ng moon, in July 28, 1969. 2 taon pa lang ako niyan. Huwag nyo nang bilangin kung ano edad ko ngayon. Amen? 2 years old pa lang ako niyan, siya tumuntong dyan. But by the way, namatay po yan si Neil Armstrong noong August 25, 2012. Namatay na po siya, no? Pero siya yung unang tao na tumuntong sa moon. Anyway, during those days, lahat po ng pahayagan po naman siya. Lahat ng mga reporter, wala pa mga vlogger no? Kung may vlogger na, bilag yan, tama? Lahat po ng mga reporter, gustong-gusto siyang
makapicturan man lang, gustong-gusto siyang ma-interview man lang. Imagine mo yon, unang taon tumuntong sa ibang planeta. Amen? Kailan yan? July 28, 1969. May exam tayo ha, bago umuwi. Amen? So, lahat po sila gusto nila ma-interview man lang yan. And after touching the surface of the moon, hindi pa po satisfied ng mga tao. Hindi pa sila satisfied. At nung nakarating yung tao sa moon, hindi pa rin kontento. Till he want to go and check another planet. Amen. Alam niyo po, may kukwento ko sa inyo, noong pong panahon ni Presidente Erap Estrada, ayan, noong panahon niya, ano po, kayo ba nandiyan na no? Doon nakakilala kay President Estrada. Tawag na tawan ton, okay? No? No ba? Tawa ko sa kalokohan ko eh. Noong panahon po ni Estrada po, nagkaroon po ng tinatawag na Economic Growth Conference. That was 2001. No po? At kasama niya yung kanyang mga gabinete. No po? And the plans of each country in the future, yung pag-uusapan nila dyan. It was held January 5, 2001. Presidente po, sitting president si Erap Estrada noon. And of course, naandoon po si President Bush. Andon si President Bush. At sabi po ni President Bush, because America has already conquered the moon, nung nagpunta doon si Neil Armstrong, meron kaming plano. We wanted this time to see the possibilities of putting a resort in planet Pluto. Gusto nila na maging number 1 tourist destination ng mga rich and famous yung planet Pluto. That was in 2001, tama? Grabe, hindi talaga kontento yung mga tao. Tama po ba? De syempre, sa Russia ginawa yan. Andun din si Vladimir Putin. Syempre, andun din siya. At ang sabi ni Vladimir Putin, president ng Russia during the time, sabi niya, gusto namin makita kung merong buhay sa planet Jupiter. Kasi in those days, they want to put a hotel casino in Jupiter. Para po mag-generate na so much money sa country nila at makatulong sa economy. Tama? Ako, ito na. Naandoon si Joseph Estrada. Nag-iisip si Estrada. Sa loob-loob ni Estrada, hindi ako papayag na sila lang ang may plano. Hindi papatalo ang Pilipinas. Kaya nga binayahin namin dito sa Russia kung di ako magsasalita. So, ang ginawa niya, takbo sa pulpito. Tumayo siya. Ginawakan yung microphone. Dineclare niya sa lahat. Ito yung sabi niya. Sabi niya, the Philippines was also planning and in fact trying to conquer the sun. Yan ang sabi ni President Estrada, ang yabang. We would see if there is a possibility of life out there. In fact, in my leading as a president right now, the Filipinos are planning to make one of the finest tourist resort, ang Sun. Nandun si Chavit Singso. Si Chavit Singso, kaibigan niya no? Best friend pa sila nung araw lumapit siya. Baka po nakalimutan nyo, napakainit. Huwag po kayong pabigla-bigla. Sir President, napakainit po roon. Too hot to conquer. Hindi natin kakayanin yun. Tipin niyo po. Ako nag-isip, Estrada. Nag-isip. Immediately, hinawakan yung phone, yung microphone. Ang sabi niya, nga no? O sige. Ang sabi niya sa microphone, eto, no problem. We will do it in the night. Sabi ni Estrada, walang problema. Gagawin natin sa gabi yan. Nakakabitin naman to. Nakakabitin tong clicker natin. Amen? Amen po ba? Kaya nga na umuwi ang sikat na sikat yan, pinag-uusapan eh. Kita mo, nung palang mga panahon na usan na yung mga bangag, no? Amen? Ba't tayo napunta sa topic na yan? Balik nga tayo kay Neil Armstrong. Balik tayo. Amen? Balik tayo dito. So, all over the world, it was a big news na si Neil Armstrong nakatuntong sa moon. Amen? So, marami po ang gustong ma-interview man lang siya. Now,
Again, he planned to go to another world. And this time, they want to go to planet Mars. Ayan. Gusto nila mapuntahan yung planet Mars. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Planet Mars is 79 million kilometer from Earth. Ayan. 79 million kilometer from Earth. Imagine nyo mabuti mga kinukwento ko sa inyo. Ha? Gusto ko ma-realize itong mga bagay na to. 79 million ang layo niyan from Earth, kilometer. Sobrang layo. Parang hindi na kaya ng power natin isipin niya gaano kalayo, tama? And you know what, church? Listen to this. Listen to this. Kung tayo po ay sasakay, no po, ng isang jet, no po, ito pong tawag diyan, ito pang rocket, no po. Kung sasakay tayo ng isang rocket, no po, kung titingnan natin mabuti, pag sumakay ka niyan, in the speed of 5,000 km per hour, imagine niyo 5,000 km per hour. Amen? Is aabutin ka ng 7 months, sabi mo nga 7 months, to travel from Earth going to planet Mars. 79 million kilometer. Are you with me? Are you with me? Patakbo niyo, imagine niyo, wag aanga-anga, okay? Sabi ko sa inyo kanina, sabi ko sa inyo, imagination tayo. Okay? Ang layo niyan. So, 5,000 kilometers per hour, aabutin ka ng 7 buwan galing sa planet Earth papunta ng planet Mars. Are you with me? Now, ngayon, titingnan po natin, parang hirap ng arukin yan, tama? Now, ang sabi po dito sa susunod na slide, sabi po, the accumulated knowledge of mankind since his first appearance on the earth up to 1,750 had doubled by 1900. Redoubled again by 1950, 1960, and 1968. Since then, it has accelerated even more rapidly. Knowledge is now doubling every 22 months. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, sobrang tatalino na ng mga tao. Ang China, grabe ang mga ginagawa nila sa China. Alam nyo ba sa Japan, saka sa China, ang mga elementary doon, walang subject ng math, subject ng English, wala. Ang grade 1 daw, bubuo na ng transistor radio. Alam nyo ba yan? Tayo ng Japan, ang mga bata roon, grade 1, bubuo na ng radio. Tayo, meron tayo English, may Spanish pa nga. Sa mga gamitin yun. Tama? Amen. So yung knowledge po, doble-doble na ngayon. Sobrang talino ng mga tao these days. Ang mga bata ngayon. Tama? May problema ka sa telepono mo. Kausapin mo yung anak mong 5 years old. Alam niya i-solve. Oh, ayan, no? Amen ba? Mga bata ang kausapin nyo pagdating sa technology. Alam nila lahat yan. At ang mga tao po, really desperate to reach their goal. Gusto nilang mag-try na punta na ibang planeta. Amen? At alam niyo mo ba yung kwento? Mankind has become very successful. Nung ipinadala nila yung tinatawag na small robotic vehicle sa Mars. So po, paano yan? May control yan, may camera yan. Napadala nila noon. You will see them all over in the headlines. Nasa headlines po yan. At ang pakiramdam po ng mga tao, they felt that they already conquered the world. They already conquered the space. Yan ang pagkaalam nila. Sabi po ni President Bush, no po ng mga panahon na yon, another 25 years, maglalagay na sila ng tao dyan sa Mars. Nagawa nila sa Moon, bakit hindi naman sa Mars? Tama? Nasa headline ulit yan, kalat na kalat yan. Parang nakalimutan na ng mga taong to na may isang Diyos na nag-create ng lahat ng yan. Amen. Nakakalimutan nilang lahat na merong isang Diyos na sa pamagitan lang ng salita, lumabas yung mga planetang yan. Amen po ba? Parang nakalimutan nila yan. And with this kind of attitude of mankind, someone out there, po, dun, sa taas, hawak lang ng isang maliit na karayom yon, kaya niyang pasabugin yung mga planetang yan. I mean, if you believe it. Kahit itong ating Earth, isang malaking balon lang tong Earth na to.
Actually, sa kasaysayan ng Biblia, napakadaling gunawin ng Panginoon tong earth na to. Kaya po mga tao, sobrang talino, nakakalimutan nila na may Diyos. And this is the time to realize who we really are. Sino ba talaga tayo as tao na kanina Diyos? Tuwan-tuwa na, nakarating sila dyan, nakapagpadala sila ng robotic dyan sa Mars. Hindi nila alam na meron Diyos na nag-create niyan. Now, kung tingnan nyo po ito, yung imagination nyo, patakbuhin nyo ulit, okay? Pakimanual mo na nga lang, nakakabitin tong clicker natin. Ayan, pag sinabi kong turn nyo ulit, i-turn mo ha, okay? So, tingnan nyo po mabuti yan. Ano nakikita nyo dyan? Ano yan? Ha? Tingnan na, pakiclick ng isa lang. Oh, yan po ang Nudge the Street. Are you with me? Nasusundan niyo ako? Pakiclick nga uli. Oh, yan po ang Nissan Showroom. Alam niyo ba yung Nissan Showroom kung saan? Oh, alam mo kung nasaan ka? O sige po, pakiclick nga yung susunod. Ayan po yung Westsome Building. Nasa 401 tayo. Nandiyan ba si Alex? Alex, punta ka sa rooftop. Kumaway-kaway ka. Makikita ka namin dyan. Amen? So, by satellite po, nakukunan niya sa Google Earth. Kita nyo? Nasa Google Earth lahat. Makikita mo yan. So, kung yan yung camera, halimbawa, sino ba yung mga cameraman natin dito? Si Andy, may hawak ng camera natin. Ano po? Si Andy de Guzman. Kung siya yung kumukuha ng camera, pagkatapos isusum out niya, amen, are you with me? So, tingnan natin yung susunod. Ayan. Lumiit, tama? So, click. O, ayan na yung Nudge the Street. Click ulit. Ayan na yung Nissan Showroom. Click ulit, please. Ayan na yung Westsome Building. And then, dahil inalayo na natin, kung ilalayo mo uli, meron ako ibang papakita pa sa inyo. Sige, next slide. Oh, ayan yung Hidalgo's resident, ayan yung ni Tumas resident. Nakita nyo? Kanina, hindi pa tinamaan ng camera yan, pero kung tinamaan na. So, yung Hidalgo resident, andun yung primary leader natin, si Sister Lorena at si Brother Anton. Yung ni Tumas resident, andun si Brother Andy, saka si Sister Honey. Amen po ba? Now, binatak ulit ni Andy yung camera. Next. Inga, nasaan yung Nudge the Street? Ayan, no? Nasaan yung Nissan Showroom? Ayun. Nasaan yung Westzone? Ayun. Nasaan yung Hidalgo Residence? Ayun. Nasaan yung ni Tumas Residence? Ayun. O, ngayon may nadagdag na dyan. Sige nga. Ayan yung residence namin ng ating church center at saka bahay ni Gab, mga taga 702. Amen. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo? Imagination, mga anak. Imagination, imagination. Tama po ba? So, kung babanatan ulit natin yung camera, ilalayo ulit natin. Next slide. Dami na. Nakikita nyo pa ba yung Nudge the Street? Naananag nyo pa? Naaninag nyo pa? Yung bahay nila Andy, bahay nila Brother Anton, nakikita nyo pa? Sige nga, pakita mo ako nasaan. O, ayan o. O, lumiit na lumiit. Tama? Ngayon, kasama na yung isa pang primary, si Sister Catherine. Ayan. Nakita yung bahay ni Sister Catherine? Oh. Memorize ko lahat yan. Dahil naghahatid ako dyan. Amen? So, ayan po yung mga bahay ng mga primary leader natin. Pero kahit na hindi kayo primary, nakikita nyo na yung bahay nyo dyan for sure. Nakikita nyo na yung place nyo dyan. Tama? Now, yung cameraman, baba natin ulit yung camera. Next slide. Okay? So, just sa slide na yan, tanungin ko kayo, nakikita nyo pa ba yung building? Wait ka sa akin, okay? So, just sa circle na yan, naandyan na lang lahat. Hindi mo na mapipinpoint. Tama po ba? Why? Kasi tumataas yung camera. Hindi mo na siya mapipinpoint kung nasaan. Kanina pinpoint natin, ngayon hindi na. So, sige, next. O, ayan. Andyan na lang. O, late na. Next. Sige. O, andyan na. Hindi mo na mapinpoint talaga. Somewhere out there na lang. Kasi lumalayo na siya. Somewhere out there. Nandun yung bahay, nandun yung church center, nandun yung Nudge the Street. Now, kung titignan pa sa next slide, nakikita nyo pa ba? Mapipinpoint mo pa ba kung nasaan? Lalong hindi na. Mahirap nang hanapin kung nasaan yung building, kung nasaan yung Nudge the Street. Mahirapan na tayo lalo. Sige, pakipinpoint mo nga kung nasaan na lahat. Ayun, yung area na yon, yung small dot ng area yon, kanina, ang laki ng area, lumiit na lang na lumiit. Sige, next slide. Ayan, o. Nakita nyo? Yun na lang yon. Kanina, buong screen ng sakop, dahil lumalayo yung camera, yan na lang siya.
So, yung buong area yon ng Nash Street represents a small dot na lang. Why? Because of the zoom out ng camera. Next slide. O, kita mo pa ba? Kita nyo pa yung West Zone Building? Kita nyo pa yung Nissan Showroom? Hindi mo nakita. Sige, click it. Andoon na lang sa area yon. Kasi lumalayo na yung camera. Tumataas. No po? Amen. Sige, next slide. Ayan na. Ano sabi dyan? Abu Dhabi capital na lang yan of the UAE. Yan yung Abu Dhabi City. At doon sa baba, nakita natin The Palm Online Dubai. So kanina, buong screen yung sakop niya, kitang-kita mo yung West Zone, kitang-kita mo yung bahay ng mga kapatiran, ngayon wala na. Represent na lang ng isang dot yung buong Abu Dhabi City. Are you with me? Are you with me? Now, next slide. O, kita mo pa ba? Kita mo pa? Wala na, hindi mo na makikita. Sige, click it. So dito, Abu Dhabi City represent isang tuldok na lang. Sige, next slide. O, andyan na yung Dubai. Kita mo na yung city ng Dubai. Amen? At kita mo na rin yung Alain. Ando yung LRC Alain. Amen? Represent na lang ng isang tuldok yung buong Abu Dhabi, buong Alain, at buong Dubai. Next slide, please. O, ayan. Kita mo pa ba yung Abu Dhabi kung nasaan? Kita mo pa kasi may pangalan eh, no? Sige nga, pakiclick nga. Yan. Isang tuldok na lang talaga yung Abu Dhabi. Makikita mo. At kita mo na yung iba dyan. Sige, next. Oh. Nasaan? Nakita mo pa ba? Sige, next. Oh, ayun na lang. Ando na lahat. Ando na yung Dubai, yung buong UAE na ando na. Next, please. Kita mo na rin ang Qatar, ando na yung Bahrain, ando na yung Kuwait, ando na yung Saudi, ando na yung Oman, pati Yemen, pati Iraq, kasama na. So kanina, ang kita lang natin Nash Street, but dito, hindi mo na siya makikita. Kahit mismo buong UAE, bawat country represent a small dot na lang. Tama? Next slide. Ayan. Dito, ano makikita mo? Hindi nga, pakiclick nga. Ayun na yung Abu Dhabi, oh. Buong United Arab Emirates nando na. Yan na yung planet Earth. Kung titingnan nyo, amen? Following me? Still, please, follow me, okay? Dadali ko kayo sa maganda. Okay, yan na yung planet Earth. So, na next slide, hindi nga, pakita mo kung nasaan na yung UAE. Buong UAE, isang tuldok na lang ng karayom dito. Samantalang kanina, ang laki ng West Zone at ang laki ng showroom ng Nissan. Tama? So dito, buong UAE, isang tuldok na lang kasi yan ang Earth. So tayo, nasa loob ng Earth. Realize ba yun na nasa loob tayo ng Earth? Amen? O ano pa yung nasa Earth? Ano pa? Maraming bansa ang nasa Earth. Baka hindi nyo alam. Ito ko lang pa-realize sa inyo. Amen? So, ang UAE, akala mo ang laki, ayun lang isang tuldok lang yan sa Earth. Diba? Next. Nasaan yan? Nakikita nyo pa ba UAE dyan? Pakituro nyo nga sa akin, sino makapagturo na UAE? Ayan. Wait ka sa click ko, ha? Wait ka. Okay? So, ayan yung UAE. Isang matulis lang na ganon. Yan po yung buong country na UAE. Are you still following me? Now, punta tayo sa isang slide. Ayan. Check nyo nga kung saan yan. Ha? Siyempre, kita mo na yung bubong. May mga kalawang eh. Pilipinas na yan. Okay? So, yan po yung Pilipinas. At yung kalye na yan, pakiclick nga. Yan po yung Purok 10, Libby Road, Bago Galera, Talomo District, Davao City. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung nasaan yung LRC Davao. Pakita mo ang LRC Davao. Ayun, ang LRC Davao. Nasa main road tayo. Yan po yung highway na yan. Dati po wala yan. Yan yung C5 papuntang Digos. Yan po yung sentro ng development ni Digong. Na para lang sa info ng hindi pa nakakaalam, pakita mo yung church natin dyan. Yun. Ang nakikita nyo lang yung tuktok. Doon sa map, sa Google. Pakita mo yung nung katatapos, ayan yung construction. Yung una yung pinakita, yun yung drawing. Yung pangalawa, yun yung construction. Pero po matagal na yan, wala akong makitang latest. Pakita mo yung susunod.
Yan na po yung mga kapatiran. Yan na po yung salamin doon sa harap. Sa building. Nakikita niyo po? Yan yung LRC Davao natin. Ngayon gusto ko ipakita sa iyo at the same time para po malaman nyo na yan po yung building natin sa Davao. Palapakan nyo nga ang sarili nyo kung nagbibigay ka na ng tithes nung araw na yun. Yan. Naipatayo po natin yan during pandemic. Sa pandemic po. Now, next slide. So, kita mo pa ba yung building? O, sige nga, nasaan na yung building? Nasaan na yung road? Puan Road. Ayun, no? Nasaan na yung building? Ayun po yung building. Nakita nyo? Now, papahapyawan ko kayo kung nasaan yung tinayo naming place namin. Sige nga, pakita mo anak. Yun. Yan po yung place namin sa Davao. So, mga ano yan, mga like less than 3 minutes kung may sasakyan kang dala. Amen? Kung maglalakad ka, mga 10 minutes siguro. Amen po ba? So, yan po yung Davao natin. Next slide, please. So, kita mo ba yung building dyan? Kita nyo pa? Hindi na. Hindi na, tama? Bakit? Kasi yung camera, inalalayo na. Sige nga, anak. Make it, please. Pero na? Next slide, nak. Ayun. Yan ang LRC Davao. Ngayon papakita ko sa inyo yung bahay ni Pastora Pay. Saan ang bahay ni Pastora Pay? Sige na, click na. Hindi gumagana, nak eh. Ayun, ang bahay ni Pastora Pay. So medyo malayo. Malayo po yan. Siya yung ating senior pastor sa LRC Davao. So Davao City po yan. Now yung susunod na slide, pakita yung susunod na slide. Inalayo na naman. So nasaan na yung Davao o nasaan na yung place ng church, nasaan na yung bahay ni Pastora Pay? Mahirap nang hanapin. Tama, kahit ako, hirap na hirap dyan. Nagkanduduling-duling ako. Sige nga anak, pakita mo nga. Ayun yung LRC Davao. Yun yung bahay ni Pastora Pay. Pakita mo nga anak. Ayun. So, kanina, kitang-kita mo yung building at kita mo na yung Davao Airport dyan. Amen? Nakuha niyo po? So, dahil lumalayo yung camera, nakikita mo na yung building na malaki, lumilit na ng lumilit hanggang hindi mo makita. I want you to realize something here later on. Amen? Next slide. Next slide po. Sige nga, pakita mo nga kung nasaan na yun. Ayun, yung buong area yon, naanto na yung LRC Davao at saka LRC o yung bahay namin, bahay ni Pastora Pay, andoon na sa isang maliit na circle na yon. Sige nga, next slide please. Ayan, pakita mo yung Davao Airport. Parang ang lapit lang nila, pero kanina, ang layo niyan. Kapag meron ka sasakyan, around 45 minutes yan, papunta ng bahay, papunta ng airport. Are you with me? Pero dahil meron kang camera na lumalayo, dahil sa satellite, ang tingin mo, ang lapit-lapit lang nila. Tama? Now, next slide. Ano yung makikita ko sa next slide? Meron ng LRC Takurong. Yung pong LRC Takurong is 3.5 hours by land galing ng Davao. Pero pag tinignan mo rito, parang ang lapit lang. Amen po ba? Amen. Siguro nagtataka na iba, saan tayo dadali ni Pastor? Lang, sabi sa katabi mo, wait lang. Ilakad ka ba? Okay? So next slide. Sige. Ayan yung Davao International Airport. Dito, hindi mo na makikita kung nasaan yung place namin. Hindi mo na makikita yung church dito. Buong Davao City represent a very small dot. At ano meron dyan? Next, kita mo na yung Manila International Airport. Next slide. Actually, sa next slide, naandyan yung Earth, Pilipinas na makikita mo dyan. Buong Pilipinas. Sige nga nasa yung Pilipinas? Ayan. Very unique po ang Pilipinas. Para siyang tao na nakaganon. Tama? Tingnan yung Pilipinas. Parang tao na medyo nakayuko ng konti. Amen? So, susunod na slide. O, nasa ng Philippines? Ayan. Ang liit na. Tama? So, kanina, yung Davao City, sobrang laki. Dito sa Earth, buong Pilipinas, ang liit ng tingnan. Now, next slide. O, nasaan ang UAE dyan? Pakituro nga. Ayan ang UAE. UAE represent a very, very small dot. Nasaan ang Pilipinas? Ayan ang Pilipinas. O para namin maging masaya tayo, ano yung tsura niyan?
Ayan, no? Parang nakangiting tao, no? Saya natin, no? Now, listen to me carefully. Wait. Listen to me. Alam nyo ba kung gaano kalapad ang Earth? Hindi nga, pakita nga natin kanina. It is 12,756 kilometer. That's Earth. Yan po yung Earth. Tandaan nyo mabuti, magtatanong ko sa inyo mamaya. 12,756 kilometer. Yan po yung diameter ng Earth. So, if we will travel by plane from Abu Dhabi to Philippines, straight flight, how many hours? 9 hours direct flight. Wala pang traffic yun, ha? Amen? 9 hours maximum. Amen? Now, if you will take a jumbo jet plane around the earth, jumbo jet plane, imagine with me, around just sa earth, paikot sa earth, it will take you more than 24 hours before you make one round. Sa buong earth, iikot ka, naka-jumbo jet plane. 24 hours, pag-ikot mo pa lang ng isang ikot. So, ganun kalaki yung earth natin, tama? Malaki ba yung earth natin? So big sa tingin mo. So huge sa tingin mo. So round sa tingin mo. No matter if Philippines is like a dot, walang problema yon. But see how big our earth is. So magmamalaki ka na. Sobrang laki ng earth. Panginoon, ang laki ng earth. Ito tayo sa solar system. Ano yung solar system? Yan. Ano yung solar system? The third planet, which is Earth, listen to me, is 149.5 million kilometer from Sun. So ito yung Sun, look at me, Sun, papunta sa Earth, yan layong yan ng Sun at saka Earth is 149.5 million kilometer. Did you see how big is our solar system is? Nakita nyo po? 149.5 billion. So parang sabi mo, grabe, ang laki ng solar system. So from the Sun going to Earth pa lang, 149.5 million na ang layo. Pero, Tyreb, mas malaki naman di hamak ang Earth sa Mars, tama? Mas malaki naman di hamak ang Pluto, saka ang Mercury, mas malaki ang Earth. Tama po ba? Kung titignan niyo yung solar system, mas malaki ang Earth sa Mars, sa Mercury, at sa Pluto. Tama po ba? Nakikita niyo? Ang laki, di ba? Well, maaari natin sabihin ganon at maaari ka magmalaki. Malaki talaga. But let's compare let's see and compare ourselves here. Ano po nakikita niyo rito? Yan po yung Sun. Yan yung gustong puntahan na estrada. Tama? Now, listen to me. Ang Sun po, ang diameter ng Sun is 14 million kilometer. 1.4 million kilometer. Ganyan po kalaki ang Sun. Very huge. Anyone remember the diameter of Earth? Thank you sa mga nag-notes. 12,756 kilometer ang diameter ng Earth. Ang Sun, milyon, 1.4. So, ang laki ng difference. Sobrang laki ng araw sa Earth. Andiyan po ba kayo? Okay. Now, nasaan yung Earth dito? Tingnan natin nasaan yung Earth. Ayun, no? Nakita nyo? Nakita nyo yung Earth? So, kung ikukumpara mo yung Earth, sabi mo kanina, sobrang laki ng Earth. To compare sa Sun, sobrang liit niya. Para lang siyang ulo ng karayom. Amen? I want you to imagine something here. This is very important. Amen? Amen po. Now, to compare the size of the Earth to the Sun, just see that. The Earth represents a small dot. And in that Earth, nakikita niyo pa ba ang Abu Dhabi? Nakikita niyo pa ba ang Pilipinas? Nakikita niyo pa ang Davao? Even ang pwesto natin nga, hindi mo na makikita dyan. Now, let's go back to our solar system. Ito yung solar system natin. Alam niyo po, pag titignan natin measurement ng lamesa na to, gagamit tayo ng inches o kaya centimeter, tama?
yung, si Ajur, nandiyan ba si Ajur? Mga marunong dyan sa mga karpintero, mga magkakakarpenter, tama? Kung titingnan natin distance ng pulpito papunta raw sa counter, ano gamitin natin? Feet o even kilometer, tama? Amen po ba? Amen po ba? Now, but kapag mineasure natin yung distance ng planeta sa solar system, paano mo kukumputin yan? We need to use light or speed of light. Now, I want you to say this. Kung ikaw ay pupunta dito sa sun at iikutin mo yung buong solar system, kailangan mo ng speed of light. At ang speed of light po rito na ginagamit natin is 300,000 kilometer per... Wow! 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 Nakita nyo ba kung gaano kalaki ang solar system? Now, para po sa hindi nakakaalam ng speed of light, okay? Light will travel around the earth 7 times just in 1 second. Kung gagamitin natin speed of light sa buong earth, iikutin yung earth ng 7 beses, 1 second lang. Kanina, yung jumbo jet, ako nyo ba? 24 hours sa isang ikot, tama? 24 oras. Kung gagamit tayo speed of light, gagamitin natin, ikutin yung earth, 1 second lang, makakaikot. Hello? Are you still with me? Nasundan niyo po ba ako? Now, we have learned kanina yung jumbo jet 24 hours, pero ito 1 second lang. The speed of light is 7 times around the earth in 1 second. Tayo mo sa katabi mo, sobrang bilis nun. Parang ganito lang yun, no? Psst! Bagal pa nun. Kasi buong earth 1 second lang. So, sobrang bilis po. Amen? Now, the distance, look at me here. The distance between the sun and the earth, no? Ito pong sun, papunta doon sa earth. Kung gagamitin na speed of light, yan po will take us 8.3 minutes. Kung speed of light, galing sa sun, papunta sa earth, speed of light, it will take 8.3 minutes. How many? So, parang bumaba ka ng west zone, nagpunta ka ng greenhouse. Are you with me? Ganon kabilis. Now, in another 4 minutes, no po, from Earth, going sa Mars, meron kang 4 minutes by speed of light. Earth, going sa Mars, another 4 minutes. Tama? No. No, in 25 minutes, we can land in planet Jupiter. Ito yung Jupiter. In 25 minutes, galing sa Earth. Pag ang ginamit mo, speed of light, are you still following me? Sundan nyo lang po ako, huwag kayong mawala, tama? So, in just 2 hours, we will be able to get out of solar system, papalabas ng planet Pluto, just in 2 hours. Kung ang gagamitin natin is speed of light. 2.5 hours. Makakalabas ka na sa solar system. Sobrang laki ng solar system. Speed of light yan. Kanina buong Earth, ikutin niya 1 second lang. So kung galing ka rito sa Earth, papalabas ng solar system, it will take you 2.5 hours by speed of light. So can you imagine how big is the solar system? Buti na lang may 3 nakakasunod sa akin. Amen? Amen? Now, ang tanong, galing sa solar system, how long it will take you to go to the nearest star? Tingnan niyo. Lalabas tayo ng solar system. Be with me. Lalabas ka ng solar system, pupunta ka sa pinakamalapit na star, how long it will take? Alam niyo ba na sa pag-aaral, 4 years and 2 months bago ka makarating sa pinakamalapit na star? Again, ilan? So, ito yung Earth, andito yung Davao, andito tayo, Qatar, lahat, Australia, USA, andito sa Earth. So, sa buong solar system na yan, 2.5 hours para makalabas ka sa Pluto, labas ka ng planet Earth, solar system, tama? Now, by speed of light yun. Kung pupunta tayo sa pinakamalapit na star, it will take you 4 hours o 4 years and 2 months.
Bibigyan ko kayo ng very specific example. Practical lang. Imagine niyo itong buong room na to. Itong buong room na to, ng venue natin. Imagine niyo lang, be with me, okay? Nag-notes po ako rito. Imagine niyo. Imagine niyo, nasa gitna, maglalagay ako ng, walang table, walang chair, basta open lang lahat yan. Maglalagay ako ng isang exercise ball sa gitna. Kasi laki ni Kevin, amen? Amen. So, laki nun, tama? So, we'll put there in the middle of the center, ng floor na yan, at yun yung sun. Yun yung araw, dyan sa gitnang yan, tama? Then, yun yung sun. Now, 3 feet away from that balloon, no po? 3 feet away, maglalagay ako ng isang holen, marble holen. Holen, tama? Yun yung earth. Nasa gitna yung malaking lobo, 3 feet away, may holen, yun yung earth. Amen? Okay. So, maglalagay ako ng 6 inches away from the holen, maglalagay ako ng isang, alam mo yung yung cornic, O, ilalagay ko yung cornic, no po? O kaya green pea na lang. Yun po yung moon. Are you with me? Susundan niyo po ba ako? So, 15 feet away from that green pea, lagyan natin ng tennis ball, yun ang Jupiter. Okay? Yung Jupiter na tinatawag rito, yun yung Jupiter. Then, 100 feet away from that, from the Jupiter, we'll put a small piece of corn at ang tawag doon Pluto. So, nandito lang sila. Ito yung solar system. Are you still following me? Now, ang tanong, nasaan ang pinakamalapit na star? Yung pinakamalapit na star. Any guess? Ha? Pupunta tayo na Sharjah, nandun sa taas ng tuktok ng Etisalat. Yun yung pinakamalapit na star. To travel, going there is 4 years and yung pinakamalapit. Are you still with me? So, akala natin, sobrang laki nito. Alam nyo ba, next slide tayo. Tingnan nyo nga, meron tayong local cluster of stars. So, bukod sa solar system, meron pang local cluster of stars. So, kung titignan natin, Pastor, nasaan yung solar system dyan? Tingnan nyo kung nasaan yung solar system. Where is the solar system located? There. Ayun lang siya. So, sa buong local cluster of stars, ayun yung solar system mo. Na kanina, sabi mo, sobrang laki. Kaya pa bang arukin? Naarok nyo pa ba yung pinag-usapan natin? Yan. So, ano tong area to? Ang tawag dito, local cluster of stars. So, yung pagkalaki-laki solar system, ayun lang pala, isang tuldok lang sa loob ng local cluster stars. Are you there? Now, bukod sa local cluster of stars, meron po tayong tinatawag na Milky Way Galaxy. Yan na. Imagine niyo, sinasabi ko, biblical lahat to, nasa Bible to, very practical lang. So, meron pang Milky Way Galaxy talaga, Pastor? Pastor, nasaan na yung local cluster of star? Hanapin natin kung nasaan. Ayun po, ang local cluster of star, nasaan siya sa Milky Way Galaxy? Ayun po siya. Ayun. Are you still with me? Sundan niyo po ba ako? So, I want you to imagine how big is this? Tingnan niyo mabuti yung pinag-uusapan natin. Now, sa ibang anggulo, kung titingnan yung Milky Way Galaxy, kung titingnan natin siya, nasaan yung cluster of star dito? Ayun po. Ganun lang siya kaliit to compare sa Milky Way Galaxy. Brother Mark, nasaan ka? So, tingnan nyo mabuti pinag-usapan natin kasi po importante ito, okay? I want you to imagine everything na nakikita niyo. Now, kung titingnan po natin sa ibang anggulo ang Milky Way Galaxy, meron po siyang tinatawag na 100,000 light years. 100,000 light years. Po. At sa middle po niya, makikita nyo, our local cluster of star is here, 30,000 light years from the center. Kanina ay sobrang laki, nandun yung solar system, nandun yung Earth, nandun lahat, andito lang siya sa part na to, kung i-compare mo sa Milky Way Galaxy.
At tatandaan nyo po, sa Milky Way Galaxy, meron tayong 100 billion stars. I want you to imagine this. Are you with me? Are you still with me? Now, this is my point. Look at this. Sa loob ng galaxy, merong 100 billions of stars. Ito po yung sabi ng Bible. There are 100 billion galaxies in our universe. Balikan natin para hindi nyo nakuha. Merong 100 billion stars sa loob ng Milky Way Galaxy. But there are 100 billion galaxies in our universe. Hindi mo na maaarok yan. Sobrang laki na yan. Ang sabi po na Isaiah ito, look up at the sky. Who created the stars, you see? There one who leads them out like an army. He knows how many there are and call each one by name. His power is so great that one of them is ever missing. Kahit na gano'n pa karaming star yan, kahit na bilyon-bilyon pa yan, alam ni Lord ang pangalan ng lahat na yan. Siya nag-create niyan. Sinabi niya lang, let there be light, let there be planet, let there be galaxies, lahat yung lumabas. I want you to understand something here. I want you to see something here. Ganyan po kalaki ang creation ng Diyos. Ano sabi ng Psalms 19:1? Ito yung sabi, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Lahat po yan nag-create ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw, 5 araw, kinreate niya lahat yan. Sobrang laki. Sabi mo ng Psalms 33:6, the heavens were made by the word of the Lord, and all the stars by the breath of His mouth. Grabe, sa pamamagitan ng salita niya, lahat ng nakita nyo kanina, lumabas. Sabi po ng Psalm 33:9, when He spoke, the world was created. At His command, everything appeared. Hallelujah! Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi po ng John 1, chapter 1, verse 1 to 3. Ang sabi ito, in the beginning was the Word. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. At sabi po ng verse 3, through Him, God made all things. Not one thing in all creation was made without Jesus Christ. Amen. Through the Lord Jesus Christ, everything was created. In the beginning, nandoon na si Lord. Nung isang beses, nag-usap kami ni Pastora Grace, na-realize namin, yung 5 araw ang nag-create on God the Father. Hello. Pagdating no 7 araw, ang sabi niya, let us create. Pumasok ang Trinity, 6 na araw. Pumasok ang Jesus at ang Holy Spirit. Bakit kailangan 3 sila? Because let us create man according to our image. Hindi nila sinabing, let there be man, at lumabas si Adan. Napaka-importante natin sa Diyos. Kinreate tayo sa pamagitan ng kamay niya. Lahat ng nakita nyo kanina, by the word of the mouth lang. Hindi niya sinabing, let there be Adam, let there be Eve. No. Binuo niya tayo sa pamagitan ng kamay niya. Okay? Ay mo na Psalms 113:4-6. Pakibasa nga. Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, go! Nakita niyo po yung sinasabi ng verse na yan? The Lord is above all nations, and His glory above all the heavens.
Who is like unto the Lord our God, who dwells on high, who humble himself to behold the things that are in heaven or in earth. Grabe, no? Siya ang nag-create ng planeta na nakikita natin. Siya lahat by the Word, pero meron siyang ginawa dahil mahal ka niya. Alam niyo kung ano ginawa niya? Follow me with this. Among the billions of galaxies in the universe, is God really interested on earth? Ang sabi rito, is God interested in mankind? Does God really loves us? The creator of the universe stepped from eternity into time, traveled to the Milky Way galaxy. In the Milky Way galaxy, traveled to our local cluster of stars. In our local cluster of stars, He traveled down to our solar system. Within the 9 planets of the solar system, He traveled down to face of the earth to be born as a man and to prove His unconditional love for mankind. Grabe ang ginawa ng Panginoon. Siya ang creator. Pero kita mo ang ginawa niya para sa'yo. Tingnan mo ang ginawa ni Lord para sa'yo. Siya ang nag-create ng everything. Bumaba siya, lahat yon binabaan niya. Para lang magpapako sa cross. Para ano? Ang sabi ng John 15:13, greater love has no man than this, that one lay down his life for his friends. Ang sabi ng Bible, ito, but God has shown us how much He loves us. It is while we were still sinners, God, Jesus Christ, died for us. Kaya we are so blessed na meron tayo dito. Nakikita natin lahat dito. Hindi lang tayo nagsisimba. Hindi ka lang pupunta sa simbahan kasi may kailangan ka. Pupunta ka sa simbahan kasi kikilalanin mo siya. Pagsisilbihan mo siya. Because in conclusion, ang sabi ko dito, from the stars, we know He's a great God. From within, we know He's a caring God. And from Calvary, we know He is a loving God. And if we will put all together, Jesus Christ is a very wonderful God. He is alive. He is the God of all gods. He is the King of all kings. He is alive. He is our Savior. Amen. Without the Lord Jesus Christ, we are nothing. Lahat tayo bound sa hell. Sa laki ng creation, bumaba siya sa earth na pagkaliit-liit para lang bigyan tayo ng kaligtasan. Just imagine that. Sinasamba siya doon sa langit, bumaba siya sa lupa. Nagpakasakit, nabuhay na parang tao for 33 years. Lahat ng hirap dinanas niya. Bakit? Para lang sa'yo at sa akin. Imaginein mo yun. Man, imaginein niyo yun, mga anak. Bakit kayo rito? At gusto ko sabihin sa lahat sa inyo, yung nakalakayan kong relihiyon, etong tinuturo, siya raw ang Diyos. Hindi Diyos yan. Gawa lang ng tao yan. I want you to understand na ang Diyos is Espiritu. Diyos ba to na kailangan ko luhuran? Diyos ba to na kailangan ko sambahin? Diyos ba to na kailangan lagyan ko ng kandila? Amen? Ang bahay namin, napakaraming ganito before. Imaginein mo, sa dami ng ganito mo sa bahay mo, umalis ka, pumasok ka ng trabaho, pagbalik mo, nasunog yung bahay mo, yung kaya mga Diyos na kinakilala mo, nandoon pa? Yung kaya mga Diyos na pinagdadasalan mo, nandoon pa? Wala na, abo na lahat yun, patay na yun, sunog na yun. Sabi ng Biblia, John 8:13, you shall know the truth, because the truth shall set you free. Tayo po tayo lahat. Kung naniniwala ka, ang Diyos is buhay. Kung naniniwala ka sa Jesus, karapat dapat purihin. Sa gabi ito, I want you to understand kung gaano ka kamahal ng Diyos. I want you to see kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa ating lahat.
na nagsekripisyo ang Panginoong Yesus para sa ating lahat. Bumaba siya doon sa creation para lang magpapasok for you and me. So tonight, I want you to close your eyes as we worship Him right now. Panginoon, sa gabi ito, Lord God, we are so thankful for the message that you have given us. Salamat, Panginoon, because truly, Lord, ngayon namin nakita at naramdaman kung gaano mo kami kamahal talaga, Lord God. Na kahit na hindi kami karapat-dapat, na kahit kami nagkakasala every single moment of our life, Panginoon, patuloy kayo na andyan, nagtitiwala sa amin, Panginoon. Patuloy nyo kami minamahal. Patuloy na sinasagot nyo lahat ng aming mga kahilingan. At higit sa lahat, Panginoon, salamat, Lord God, because you love us first before we even love you. Lord, you are worthy to be praised. Worthy is the Lamb, Panginoon. Nagsakripisyo ka para sa amin. Para lang kami magkaroon ng chance na makasama mo sa langit one day. Hindi mo kami kayang makita na naghihirap. Hindi mo kami kayang makita na ipako sa cross. Kaya sa halip na kami, kayo ang nagpapako sa cross. Sinalo nyo lahat ang bawat kasalanan na meron kami. Dinala nyo lahat ang kasalanan na meron kami. Upang ang lahat ng maniwala sa inyo at manampalataya is magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa gabi ito, Panginoon, hindi kami lalabas ng lugar na ito na hindi ka namin tunay na tinanggap sa puso namin tonight. We will worship you tonight, Lord God. We will worship you. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Thank you for the cross. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Hallelujah. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. I want you to open your heart right now. Wash me in Open your mouth. your cleansing flow. Now all I know, Your forgiveness and embrace. He is the sacrificial love for us. Yours is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Hallelujah, Lord. High and lifted up, Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. What is the love? Hallelujah. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy Mga anak, is the Lamb. sa oras na ito, while we're worshiping the Lord, kung sa tingin mo, marami kang na-realize right now. Sa tingin mo, nakita mo na kulang pa yung ginagawa mong pagmamahal at pagbibigay ng priority sa Panginoon. Sa mga nakita mo yung example kanina, na-realize mo na mahal ka pala ng Diyos. Na-realize mo na ang ginagawa mo pala ay kulang pa sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo.
pumunta ka rito sa harap. I want to invite you tonight and I will pray for you. Bago tayo lumabas sa gabing ito, kung nagkaroon ka ng realization man lang, na ganun ka pala kamahal ng Diyos, grabe. Ganun pala tayo kamahal ng Panginoon. Na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kung sa tingin mo kulang pa yung ginagawa mo, tutulungan kita manalangin tonight. I want you to come here in front. Practice your faith. Come on, let's do it. Let's continue to worship Him. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga taong ito, Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Continue to worship Him. Come on, continue to worship Him. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Hallelujah, Lord. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Amen. Hallelujah. Lapit po kayo rito. Lapit kayo sa harap. Thank you for the nail-pierced hands. Lapit po kayo. Lapit kayo. Lapit kayo. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness. Come on, worship Him. Surrender your life to Him right now. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Open your mouth. High and lifted up. Worship Him, everybody. Worship Him. He deserves our worship tonight. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Come on, cry out to God. Cry out to God. Cry out to God. Come on. Open your mouth. He can hear you. The presence of God is here. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here in front. I can feel His presence right now. What is the love, Lord Jesus? Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is Hallelujah. the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, natutunan namin tonight na kayo po ang creator ng buong universe. At dahil sa pagmamahal niyo sa aming Panginoon, ibinigay niyo yung buktong na anak. And Lord Jesus,
mas pinili mong bumaba sa iyong trono upang bigyan lang kami ng pagkakataon na maligtas. Lord, we thank you for your word tonight. Nagkaroon kami ng realization, Panginoon, na kung kayo po na nag-create ng universe, bumaba, ibinigay ang inyong buhay para sa amin lahat. Ano pa ang hindi nyo kayang ibigay sa mga taong ito na nasa harapan right now, Panginoon? Na humingi ng katiting na kailangan nila. Personal na kailangan nila, Panginoon. Lord, alam mo ang puso ng bawat isang mga anak mo na nandito sa harap right now. Alam mo ang kanilang pakailangan. Sinabi mo kanina sa iyong salita that you know our needs. And we declare that you are our provider, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, we humble ourselves unto you. Binababa namin ang sarili namin sa inyo, Panginoon. At alam namin, Lord God, na bukas, magmi-minister kami sa 3 araw, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord God, mag-minister na kayo sa mga taong ito, Panginoon. Simulan nyo na sa gabing ito. Simulan nyo na sa mga taong ito, Lord God. Bigyan sila ng pagkakataon, Panginoon, na maitaas ang pangalan mo. Na sa paglabas sila ng gabing ito, Panginoon, maramdaman nila ang tunay na pagmamahal. Maramdaman nila ang presensya. Maramdaman nila na ikaw ang tunay na Diyos na may lalang ng langit at lupa na kaya niyong ibigay ang pangailangan namin lahat. Sa gabing ito, pangalan niyo lang ang itaas. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Sa pamamagitan ng inyong Holy Spirit. Holy Spirit, touch the heart of these people right now. Ipuin niyo ang bawat isa. Alam niyo ang pangailangan nila, Panginoon. Ibigay niyo sa kanila ang pangailangan nila right now. Come on, open your mouth, mga anak. Talk to God, talk to God. Open your mouth. Whatever you need, open your mouth as we continue to praise Him. Come on. Amazing love, how can it be Hallelujah. Hallelujah. that you, my Hallelujah. King, would die for me? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amazing love, Shikarawa, shikarawa, shik. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise your name. We bless your name. We glorify your name tonight. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa presensya niyo sa gabing ito. Salamat, Lord, na sasagutin niyo ang prayer ng bawat isa tonight. Hallelujah. Lalabas kami na may kasiyahan sa puso. Ang walang trabaho, makakita ng trabaho in the name of Jesus. Ang nakakailangan ng visa, makakuha ng visa in the name of Jesus. Ang may karamdaman, gagaling in the name of Jesus. Ang naghahanap ng kaayusan sa relasyon, maayos sa gabing ito in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapangyarihan niyo sa buhay namin. Hallelujah, Lord. You are my King that died for me. Hallelujah. amazing love, I know. Oh, shikaraba, shikaraba, shika. Rababababababa, shika. Rabashika, rabashika, rabashika. Rabasaka, rabasaka, rabasaka. Come on. Amazing love, how can it be? Sige, sige, sige. King would die for me. Holy Spirit, give him the desire of his heart right now. I cover him with your precious blood, whatever the desire, in Jesus' name. I know it's true. It's my joy to honor you in all In the name of I do. Jesus, receive it in the name of Jesus. Whatever you need, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Whatever your heart's desire is, receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Receive it in the name of Jesus. Receive your healing, your victorious healing in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it. Whatever you ask, wherever you ask, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive in the name of the Lord Jesus Christ. Receive in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, let your promise, we claim your promise. We claim your promise, Lord God. In Jesus' name. We claim your promises right now. We claim your promises right now. In the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of the Lord. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Come on. Receive it. Shikaraba, shikaraba, shikara. Shikaraba, shikara. Receive. Receive in the name of the Lord Jesus Christ. Receive in Jesus' name. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you, Jesus. You Hallelujah. You are our King. are my You are our King. You are the King of this church. You are the Lord of this church. You are the God of this church. Hallelujah. 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 are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Come on, declare it that Jesus is our King. Jesus, Jesus is our King. He is the King of all kings. Hari na mga hari. Diyos sa lahat ng Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus. Lord, you are the King of this church. You are the Lord of this church. You are our provider. Hallelujah. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Come on, everybody worship Him for the last time. Amazing love, how can it be Hallelujah. that you, my King, would die for me? Oh,
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amazing love. Hallelujah. We bless your name. We bless your name, Lord Jesus. You are the creator of heaven and earth. You are the sustainer of our life. Hallelujah. You are our provider. How can it be that you, my King would die for me. amazing love? I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Panginoon Diyos, sa gabing ito, Panginoon, minsan pa, Lord God, pinasasalamatan ka namin lahat. Alam namin, Panginoon, ang bawat isa may pangangailangan. Ngunit kayo lang ang nakakaalam ng bawat pangangailangan na ito, Lord God. Lord, nandito ako as your servant. I humble myself, Panginoon. And let your name be glorified sa lahat ng kahilingan nila, Panginoon. Hayaan yung maramdaman nila kay lahat, Panginoon. Hayaan yung imposible mga bagay makamit nila after tonight, Lord God. Because nagkaroon kami ng realization na ganun nyo kami kamahal, Panginoon. Lord, bigyan nyo kami ng puso na mamahalin ka ng higit pa, Lord God. Kung minahal ka namin ng katiting lang, Lord God, after tonight, huwag nyo alisin sa puso namin, Panginoon, ang mga natutunan namin sa gabing ito. Bigyan nyo kami ng chance, Lord God, na makapag-serve sa inyo. Serving well, Panginoon. Makapag-serve kami ng well at hindi lang basta-basta, Panginoon. Lord, salamat, Lord, na kayo po ang Diyos sa simbahang ito, Panginoon. Na wala kaming ibang itataas na pangalan dito, kundi ang pangalan niyo lamang, Panginoong Yesus. Holy Spirit, thank you for answering the prayers of everyone. We know, Lord God, we are very sure in our faith, in my faith, in the faith of everyone, Panginoon, na magkakaroon ng healing ang may karamdaman, na magkakaroon ng trabaho, naghahanap ng trabaho, maaayos sa mga papel na nangahangad ng visa, Panginoon. May problema sa relasyon, aayusin nyo, Panginoon. Lord God, financial problem sa gabing ito, Panginoon. Mga utang, mga loans na hindi mabayaran, Lord God. Promotion sa trabaho, magandang benefits sa gabing ito, Lord God. We're all claiming it in the name of the Lord Jesus Christ. We know, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Walang imposible sa inyo, Panginoon. And tonight, Lord God, as we held this service tonight, because you know that we are going to encounter you tomorrow night, Panginoon, hanggang Sunday night. Ngayon pa lang, Lord God, bigyan niyo ng puso ang bawat isa, ng uhaw ang bawat isa, na maramdaman ka namin lahat bukas ng gabi, Panginoon. Salamat, Lord, sa puso ng bawat isa. Lord God, I decree and I declare na lahat ng lumapit at humingi kay Lord tonight, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, we decree and we declare, we claim the provision. We claim the provision right now. We claim the provision right now. Lalabas kami panalo sa lugar na to. Uuwi kami panalo sa lugar na ito. Dumating kami talunan, lalabas kami panalo. Lalabas kami panalo. Lalabas kami panalo. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. God the Father, we thank you for tonight. We thank you, Lord God. And I thank you for all the people na nandito right now. Na alam namin kahit may pasok bukas, Panginoon, na natili kami lahat dito right now. Salamat na sa pag-iingat nyo sa amin sa lugar na ito. Kayo lamang po ang aming itataas na palagi sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Lahat po kami nananampalataya na kayo ang Diyos namin buhay. Thank you, God the Father. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, we love you. In Jesus' name, and all of us will say, Amen. Amen.